Kabanata 1631 Diretso ang tingin ni Hayden sa direksyon niya hanggang sa naglakad si Ben Schaffer sa gilid ni Elliot at tinapak si Elliot sa balikat. Elliot, may gagawin ako, bulong ni Ben Schaffer sa tenga ni Elliot. Si Elliot ay kumukuha ng mga larawan ng kanyang anak kaya hindi niya siniseryoso ang kanyang mga sinabi. Lumingon si Ben Schaffer upang tumingin sa paligid at tuluyang hinayla si Hayden palabas ng kanyang upuan. Kuhanan mo ng litrato ang kapatid mo, may kinalaman ako sa tatay mo, pagkasabi ni Ben Schaffer kay Hayden, hinayla niya si Hayden papunta sa pwesto ni Elliot at saka hinayla si Elliot palayo. Anong problema, bumagsak ang langit o lumulubog ang lupa, bihira lang na ayaw ng anak ko sa photography ko. Napakunot noo si Elliot at labis na nalungkot kung hindi masabi ni Ben Schaffer kung ano ang malaking insidente na nangyari, hindi niya mapapatawad si Ben Schaffer. Binuksan ni Ben Schaffer ang telepono at tumakbo sa harapan niya, hindi alam ni Rebecca kung saan niya nakuha ang numero ng aking mobile phone, sinabi ni Ben Schaffer. Isinilang ang bata, alam ni Rebecca na hindi aalagaan ni Elliot ang kanyang sarili, kaya hinanap niya ang numero ni Ben Schaffer at kinuha ang larawan ng bata na ipinadala sa mobile phone ni Ben Schaffer. Kumunat ang noo ni Elliot, malungkot ang mukha, pagkatapos niyang sumulyap sa litrato ay mas lalong lumungkot ang mukha niya. Napabuntong hininga si Ben Schaffer, napansin mo ba na ang munting sanggol na ito ay medyo katulad ng ating Leila? Kung hindi dahil hawak ni Rebecca ang batang ito, iisipin ko talaga na larawan ito ni Leila noong bata pa siya. Matapos tingnan ni Elliot ang larawan ng ilang segundo, lumipat ang kanyang mga mata sa teksto sa ibaba ng larawan. Ben Schaffer, I am Rebecca, ipinanganak ko ang anak ni Elliot at sana ay makatulong ka na ipakita kay Elliot ang larawan. Anong ibig mong sabihin sa pagpapakita mo sa akin? Nagnganga ang mga ngipin ni Elliot, gusto mo bang hanapin ko siya? O gusto mong makipaghiwalay ako kay Avery? Binawi ni Ben Schaffer ang telepono, na mula ang pisngi, ito ang anak mo, balak mo ba talagang huwag na siyang titigan habang buhay? Pinakita ko lang sa'yo ang mga litrato, hindi kita pinapunte sa yan Roval para makita siya. Bakit ka excited? Wala akong pagkakataon na magkamali. Ipinaliwanag ni Elliot kung bakit nasa sabik si Ben, kung alam ni Avery. Na nakita ko ang batang ito, hihiwalayan ako ni Avery. Hindi ako nagpakita sa'yo sa harap niya. Sinabi ni Rebecca ang mga bagay na ito. Pakiramdam ni Ben Schaffer ay, hindi siya pinagkakatiwalaan, ipinapakita ko lang sa iyo ang mga larawan, hindi ba pwedeng tingnan mo na lang? Ang mga larawan, kamukhang kamukha ng batang ito si Leila. Naikayam ni Elliot ang kanyang mga kamao, gustong makita ang mga larawan, labanan ang pag-uusisa. Sa hindi kalayuan ay sinulyapan sila ni Hayden mula sa gilid ng kanyang mga mata, hindi niya alam kung anong nangyari, pero parang nag-aaway silang dalawa. Isa pang mensahe ang pumasok mula sa cellphone ni Ben Schaffer. Mula pa rin ito kay Rebecca, Ben Schaffer, gusto kong kunin ang aking anak para hanapin si Elliot, ngunit ang planong ito ay hindi maisakatuparan sa ngayon. Dahil pagkasilang ng bata, aksidenteng nagkapulmonya. Ito ay isang linggo ng paggamot, at ang sitwasyon ay bahagyang mas mabuti ngayon. Hindi ako naglakas loob na ilabas ang aking anak sa bahay pansamantala. F***sake, ang kawawang batang ito ay may pulmonya mula nang ipanganak. Sumigaw si Ben Schaffer nang makita niya ang balita. Ang ibig sabihin ng pulmonya ay, ang pamamaga ng baga na dulot ng bacterial o viral infection, kung saan ang mga air sac ay napupuno ng nana at maaaring maging solid. Napukaw ang awa ni Elliot. Elliot, gusto ni Rebecca na tulungan mo ang pangalan ng batang ito. Gusto mo bang pangalanan ang bata? Tanong ni Ben Schaffer, hindi, tumanggi si Elliot nang hindi nag-iisip. Masyado kang malupit sa anak mo. Sinaman siya ng tingin ni Ben Schaffer at nagpatuloy sa pagsasabing, kung hindi mo kukunin, tatanggapin ko, kakapanganak pa lang ni Rebecca at madaling kapitan ng postpartum depression, kung siya ay nalulumbay, ang bata ay magiging iyo sa huli. Dahil mahal na mahal mo ang batang ito, kaya mo siyang alagaan, kinagat ni Elliot ang kanyang mga ngipin at galit na sinabi. Sinuntok siya ni Ben Schaffer sa dibdib, napaka-abstard mo. Itinulak ni Elliot ang kanyang braso, naikayam ang kanyang kamao, at tumalikod para umalis. Kabanata 1632 na natili si Ben Schaffer sa kinaroroonan niya, pinapanood si Elliot na malamig na lumalayo, sumunod na malapit, tumalikod at naglakad patungo sa labasan. Pagkaalis ni Ben Schaffer, natagpuan ni Wesley si Elliot. Naiwan si Ben Schaffer, hindi maintindihan ni Wesley ang nangyari. Pangit ang mukha ni Ben Schaffer, at tinanong ni Wesley kung bakit siya umalis, ngunit hindi nagsalita.
Huwag kang mag-alala sa kanya, ang mukha ni Elliot ay hindi mas maganda kaysa kay Ben Schaffer. Nakita ni Wesley ang lahat sa kanyang mga mata at alam niyang tiyak na nag-away ang dalawa. Gusto mo bang pumasok at maupo? Tanong ni Wesley nang makitang nakatayo siya sa labas mag-isa at medyo nalulungkot. Huwag kang mag-alala sa akin, gustong manahimik ni Elliot. Umalis si Wesley at pumasok sa kwarto, hawak-hawak ni Gwen si Robert para sa isang group photo. Ayaw man ni Robert na yakapin siya nang hindi niya kilala. Hindi siya iiyak, sisimangot lang siya at mukhang hindi masaya. Ngayon ang maliit na lalaki ay ginagamit bilang isang mascot at lahat ay nagpapalitan sa pagkuha ng mga larawan. Lumapit si Wesley kay Shay at sinabi sa kanya na ang seremonya ay hindi magsisimula sa isang oras para kung siya ay pagod, siya ay mahiga at makapagpahinga sandali. Umiling si Shay, nagpapahiwatig na hindi siya pagod. Agad na lumapit si Wesley kay Avery at bumulong, nag-away sina Elliot at Ben Schaffer. Umalis si Ben Schaffer at mukhang malungkot si Elliot. Sinabihan ko si Elliot na pumasok pero hindi siya pumasok. Ngayon ang kasal ni Wesley, syempre, ayaw ni Wesley na makitang nag-aaway ang mga bisita. Nagulat na sabi ni Avery, sila ay nagkakasalungatan. Wesley, well, hindi sila nag-away ng malakas, si Ben Schaffer ang umalis at nalaman ko. Narinig ni Gwen ang kanilang pag-uusap, agad na ibinaba si Robert at humakbang palapit at nagtanong, away si Ben Schaffer sa kapatid ko? Tumango si Wesley, umalis na si Ben Schaffer. Galit na sabi ni Gwen, ngayon ang araw na sobrang saya nyo ni Shay, bakit niya napiling awayin ang kapatid ko ngayon, may masama ba siyang isip? Nakita ni Avery na medyo natuwa si Gwen, at agad na sinabi, Gwen, huwag kang magalit, pupunta ako sa iyong kapatid at magtatanong, sabi ni Avery sabay labas. Agad na tumakbo si Robert para makasabay, niyakap ang binti ni Avery. Ang maliit na lalaki ay isang maliit na tagasunod, ngayon ay mas lumalakad na siya at tumakbo ng mabilis. Robert, sumisikat ang araw sa labas, kaya pumunta sa lugar ng ninang, lumapit si Tammy at hinayla si Robert. Pabalik kung lumabas si Robert, hindi makapag-usap si Avery at Elliot tungkol sa mga bagay-bagay. Masarap ang binigay ni Ninang sa'yo, naglabas si Tammy ng isang pakete ng merienda mula sa kanyang bag na. Parang magic, agad namang ngumiti si Robert at nagmaneho. Naglakad palabas si Avery, biglang nabangga si Layla na nakahawak sa kamay ni Elliot at naglakad palapit sa kanya. Gusto ni Layla na magpa-picture kasama si Shay, kaya hinayla niya si Elliot at pinatulong sa pagkuha ng litrato. Noong kasama ni Elliot ang kanyang anak, natural na hindi siya nang ahas na magpakita ng anumang tunay na hindi kasiya siyang emosyon. Kabanata 1633, mabilis na naglakad si Avery sa kanila at hinawakan ng kamay ni Layla. Layla, may sasabihin si mama sa papa mo, pumasok ka na sa loob ng bahay, nasa loob ang kapatid mo. Layla, hindi ko hinahanap ang kapatid ko, hinahanap ko ang dalawa kong tita. Nasa loob na sila, pumasok ka na, pinagmasdan ni Avery ang kanyang anak na babae na pumasok sa bahay, at pagkatapos ay nahulog ang kanyang mga mata sa mukha ni Elliot. Ito ay isang magandang araw ngayon, at ang araw ay bumagsak sa mga balikat ni Elliot na parang mga tipak ng ginto. Kung hindi narinig ni Avery ang tungkol sa away nila ni Ben Schaffer, mas maliwanag pa ang mood niya kaysa sa sikat ng araw na ito. Bakit kayo nag-away ni Ben Schaffer? Kinuha ni Avery ang malaking palad ni Elliot at naglakad patungo sa hindi gaanong mataong lugar. Ang hardin na ito ay napakalaki, at ang mga kalsada sa loob nito ay umaabot sa lahat ng direksyon, na kung saan ay lalong angkop para sa paglalakad. Bad mood siya, mahigpit na hinawakan ni Elliot ang kanyang kamay at sumagot, nakipag-chat ako sa kanya tungkol sa trabaho, ngunit dahil hindi kami nagkasundo, nawalan siya ng galit at umalis. Shay, wedding ngayon, trabaho ba ang pinag-uusapan nyo dito? Akala mo ba napaka-perfunctory ko? Sumagot si Avery, sabihin mo sa akin ang totoo. Nang walang pag-iisip, nagpa siya siyang magsabi ng puting kasinungalingan, ang sinabi ko ay ang katotohanan. Sinabi niya ang tungkol kay Gwen, nako, kahit hindi kayo mag-asawa, hindi naman kailangang magkaaway, di ba? Medyo natarante si Avery, bakit? Naiinis si Ben Schaffer. Hindi ba siya kasali noong nandoon si Gwen? Huwag kang mag-alala tungkol sa kanila, kalmadong sabi ni Elliot at iniba ang topic, gusto mo magpa-picture? Kukunin ko para sa'yo. Sinabi ng aking anak na babae na kinuha ko siya ng maganda. Iyon ay dahil ang aking anak na babae ay maganda, kahit sino na kumuha ng mga larawan sa kanya ay maaaring magpaganda sa kanya, at ito ay walang kinalaman sa iyong mga kasanayan sa pagkuha ng litrato, walang awang. Sinabi ni Avery ang totoo, maliban na lang kung magpapaganda ka, purihin lang kita, maganda ang teknolohiya.
Inabot ni Avery ang telepono kay Elliot at hiniling na tumulong sa pagkuha ng litrato. Elliot, I don't think there's any need for you and Ben Schaffer to be unhappy about Gwen. Ang pagkakaibigan ninyong dalawa sa loob ng maraming taon ay hindi masyadong marupok, tama ba? Nakahanap si Avery ng isang peony bush at huminto sa tabi niya. Binuksan ni Elliot ang camera function ng kanyang mobile phone at mahinang nagsabi, hindi ko siya inaway, hinala. Kuna ayaw lang niyang makita si Gwen, kaya sinadya niya akong awayin para magkaroon siya ng dahilan para umalis ka dito. O, pagkatapos ay bumalik at hikayatin siya at hayaan siyang mag-isip tungkol dito. Sinubukan ni Avery na hawakan ng mga talulot gamit ang kanyang mga daliri. Okay ba ang posture na ito? Oo, tiningnan siya ni Elliot sa ilalim ng kamera at sinabing, tingnan mo ako dito. Magpapanggap akong titingin sa mga bulaklak, mas magiging artistic sa ganitong paraan. Binigyan siya ng leksyon ni Avery, kung titignan kita, masyadong mapurol, kapag tumingin ako sa mga bulaklak, magkakaroon ng pakiramdam na ang mga larawan ay kinuha ng iba. How dare you say na magaling kang kumuha ng litrato, ano? Namula si Elliot, pagkatapos ngumiti ka, kalimutan mo na, titingnan kita, mas nakakatuwa na makita ka. Hindi napigilan ni Avery ang pagtawa. Hindi mo ba ako kayang suntukin? Bigyan mo ako ng tiwala, nag-aaral ako ngayon, at marahil ay magiging isang professional na photographer ako sa mga susunod na taon ko. Pinindot ni Elliot ang shutter at kumuha ng ilang larawan ng kanyang smiley. Kahit anong tingin niya rito, pakiramdam niya ay mas maganda ang nakangiting mukha ni Avery kaysa sa peony na namumulaklak sa tabi niya. Titingnan ko, lumapit si Avery sa kanya, kinuha ang telepono, at tiningnan ang mga litratong kinuha niya. Hindi naman masama, higit sa lahat dahil natural akong maganda. Hindi mo lang ako kayang purihin, walang magawang sabi ni Elliot, ang galing mo, hindi mo na kailangang hintayin ang iyong katandaan, tiyak na tataas ang iyong antas ng mabilis, maihahambing sa isang profesional. Ilang beses siyang pinuri ni Avery, pagkatapos ay yumakap sa kanyang mga bisig. Kuhanan tayo ng litrato, matagal-tagal na rin simula nung nagpakuha ako ng litrato kasama ngayon ay oras na. Matapos magpakuha ng litrato saglit, nakita ng dalawa na malapit na ang seremonya ng kasal, kaya naglakad na sila patungo sa venue para sa seremonya. Ang kanilang mga mata ay hindi inaasahang nakita si Ben Schaffer, at ang mga ekspresyon ng pagkagulat ay lumitaw sa kanilang mga mukha. Nakita ni Ben Schaffer ang kanilang mga mata at matapang na tumingin sa kanila. Pinilit ni Avery si Elliot na maglakad patungo kay Ben Schaffer, sinusubukang pag-aanin ang kanilang relasyon. Avery, Brother Schaffer, ngayon ay isang araw ng malaking kagalakan, anuman ang hindi kasiya sa mga bagay na mayroon ka kay Elliot. Lumabas lang ako para humitit ng sigarilyo. Ano ang ikinalulungkot ko? Paliwanag ni Ben Schaffer dito. Malamig niyang tinanong si Elliot, nagsalita ka ng masama tungkol sa akin sa likod mo kanina, hindi ba? Akala ng lahat na iwan ako. Hindi napigilan ni Avery na matawa. Hindi sinabi ni Elliot na naiwan ka, si Brother Wesley ang nag-isip na naiwan ka at medyo nag-aalala. Kabanata 1634, wala akong dapat ipag-alala, alam ng asawa mo na ayos lang ako, sumulyap si Ben Schaffer kay Elliot. Sinabi nga niya na hindi kayo nag-away. Nakita ni Avery na bukas ang bagay, kaya ngumiti siya. Magsisimula na ang seremonya, punta na tayo sa ating mga upuan. Ben Schaffer, hindi mo ba haantong si Elliot sa red carpet mamaya? Paliwanag ni Avery, nangunguna sa kanya si Adrian, dahil si Adrian ang tunay niyang kapatid. Gusto naming malaman ni Adrian na hindi siya walang kwenta. O, sa tingin ko, si Hayden ay tumutuloy kay Adrian ngayong umaga. Hinahanap ni Ben Schaffer si Hayden sa isang grupo ng mga bisita. Sure enough, nanatili pa rin si Hayden kay Adrian. Nag-uusap ang dalawa, hindi alam ang pinag-uusapan, mas inaalagaan ni Hayden si Adrian. Di ba binigyan ni Laguan ng drawing board si Adrian dati? Hindi masyadong magaling si Adrian sa paggamit nito, espesyal na pinanood ni Hayden ang tutorial sa internet at tinuruan si Adrian. Napagtanto ni Avery na si Ben ay matapos magsalita, ngayon lang nabanggit si Gwen. Tinanong ko si Gwen na bilhin ng drawing board. Naalala ni Ben Schaffer ang malungkot na nakaraan, paano siya umuunlad kasama ang nagtapos na estudyanteng yon. Avery, walang pag-unlad, dapat daw ay mag-focus siya sa kanyang career ngayon, bagamat tapos na ang kompetisyon, ngunit oras na upang simulan ang opisyal na gawain. Oh, nakita ko silang magkayakap ng mahigpit noong nakaraan, talagang mainit ang mga mata, natapos si Ben Schaffer sa panunuya at naglakad patungo sa guest seat. Sinulya pa ni Avery si Elliot, I don't think he can think too much about Gwen, kung hindi niya ito babanggitin.
Elliot, yan ay dahil sinabi mo na dapat mag-focus si Gwen sa trabaho. Sige, ginagawa ni Gwen, yan ang sinabi ko. Sa katunayan, ang pagpapahalaga sa isang tao ay hindi nangangahulugang umibig sa taong iyon at pakasalan ang taong iyon, ngunit kaya nilang hawakan ang kanilang mga gawain mismo. Dinala ni Avery si Elliot patungo sa guest table. Well, maupo ka muna, at babuhitin ko ang bata. Matapos siyang dalhin ni Elliot sa upuan at maupo ay hinanap niya sina Layla at Robert. Umupo si Avery sa unang hanay, at si Ben Schaffer ay nasa pangalawang hanay. Magkatandem ang dalawa, ngunit hindi ito nakaapekto sa kanilang pakikipag-chat. Pagkaalis ko sa umaga, ano ang sinabi sa iyo ni Elliot? Tanong ni Ben Schaffer sa mahinang boses. Avery, sinabi ni Elliot na masama ang loob mo dahil kay Gwen. Paano nakakapagsalita si Elliot ng walang kaparerekon? Sumambulat si Ben Schaffer dahil sa sobrang tuwa niya. Tinitigan ni Avery ang mga asul na ugat sa kanyang noo nang hindi kumukurap at nagtanong, so ano ang tunay na dahilan ng inyong pag-aaway? Oh, ito, halika, mahabang kwento. Syempre hindi masabi ni Ben Schaffer kay Avery ang totoong dahilan. Kung alam ni Avery na ipinanganak si Rebecca at nakita ni Elliot ang larawan ng bata at kung talagang aawayin niya si Elliot dahil dito, hindi siya bibitawan ni Elliot. May project sa company namin, I don't think it is needed to invest, but he has to do it. Ilang beses kaming away tungkol dito. Ben Schaffer ay gumawa ng isang random na dahilan, huwag isipin na ang aking pansamantalang trabaho ay pananalapi. Sa katunayan, shareholder din ako ng Sterling Group. Alam ko, hindi kinwestiyon ni Avery ang kanyang mga salita, hindi mo kailangang makipag-away sa mga gawain sa negosyo sa mga pampublikong lugar. Before you, we talk about business affairs kahit anong okasyon. Kapag abala ako, baka 1:00 o 2:00 ng gabi ang pag-uusapan ko tungkol sa negosyo, ipinaliwanag ni Ben Schaffer. Avery, pero ngayon ang kasal ni Shay, masayang-masaya ang lahat na narito ngayon. Well, after I was pissed off by him, I realized this, so I came back. Napangiti si Ben Schaffer. I'm still very happy to see Shay getting married. Bahagyang kumunat ang noo ni Avery, bagaman sa tingin ko ay medyo malayo ang dahilan ng ibinigay mo, hindi ko maisip kung bakit kayo nag-away, maaaring minsan mas maganda ang relasyon ninyong dalawa kaysa sa relasyon ko at niya, I mean tacit understanding and trust. Namula si Ben Schaffer at mariing sinabi, masyado kang minamaliit, sa puso niya, hindi ko man lang may kumpara sa daliri mo. Kabanata 1635, huwag mong maliitin ang sarili mo, iba ang kahulugan mo sa kanya sa ibang tao. Nakaisip si Avery ng angkop na talinghaga nang sabihin niya ito, hindi kayong magkapatid, mas mabuti kayo kaysa magkapatid. Ang malumanay na kilay ni Avery at palakaibigang boses ni Ben Schaffer ay medyo hindi mapakali. Tama ka, matibay ang relasyon ko sa kanya, kaya masasabi ko sa iyo para sigurado na ikaw lang ang nasa puso niya mula simula hanggang dulo, at gusto lang niyang tumanda kasama ka sa hinaharap. Hindi maintindihan ni Avery kung bakit biglang sinabi ni Elliot ang mga salitang ito, ang kanyang mga salita ay nagpaalala sa kanya kay Rebecca. Ngayon ay ika-1 ng Mayo, ang anak ni Rebecca, kahit na hindi pa ipinapanganak ang bata, ay dapat ipanganak sa lalong madaling panahon. Nang makita ang madilim na mga mata ni Avery, nagtanong si Ben Schaffer na may konsensya, ano ang iniisip mo? Hindi ko alam kung nanganak na si Rebecca, kasing baba ng lamok ang boses niya. Ngunit narinig talaga ito ni Ben Schaffer, parang sinapian ng demonyo, natural na kinuha niya ang mga salita nito. Si Rebecca ay nanganak ng isang bata at ito ay isang babae. Hindi inaasahang makukuha ni Avery ang tiyak na sagot mula sa bibig ni Ben Schaffer. Biglang bumalik sa kani-kanilang mga lugar ang naliligaw na kaisipan, gulat na tumingin siya kay Ben Schaffer at nagtanong, paano mo nalaman, si Elliot ba ang nagsabi sa'yo? Alam ni Ben Schaffer na nalampasan niya ang punto, at mabilis na naitama, hindi, si Elliot ay talagang walang contact kay Rebecca, kung hindi rin ako mahahanap ni Rebecca. Hiniling sa iyo ni Rebecca na sabihin na ang bata ay ipinanganak, tumingin si Avery kay Ben Schaffer nang hindi kumukurap, ano pa ang sinabi niya? Nakita ni Ben Schaffer sa hindi kalayuan, lumapit si Elliot kasama si Robert sa isang kamay at si Layla sa kabilang kamay, at agad na tumugon kay Avery, narito si Elliot, huwag muna nating pag-usapan ito sa ngayon, hindi siya masaya. Agad na umupo ng maayos si Avery, nanay, gusto kong sabihin sa iyo ang isang sikreto. Mabilis na tumakbo si Layla kay Avery, tumingin kay Ben Schaffer, at sinabi ito, naramdaman ni Ben Schaffer na ang sikretong sasabihin ni Layla ay may kaugnayan sa kanya, kaya kusa siyang Andal, idinikit ang kanyang mga tainga, at gustong makinig.
Tito Ben, huwag kang mag-eavesdrop. Hinawakan ng dalawang kamay ni Leila ang leeg ni Avery at kinausap si Ben Schaffer. Sumandal si Ben Schaffer sa upuan. Hindi ako nakikinig, magsabi ka ng sikreto sa nanay mo. Sumandal si Leila sa tenga ni Avery at nagsalita sa sobrang baba ng boses. Follow on NOBLONLIN, CM. Namula si Avery sa kahihiyan. Baby, napakahina ng boses mo, hindi narinig ni nanay ang sinabi mo. Huminto si Leila at pinalakas ang volume. Sinabi ni Auntie Tammy kay Auntie Shay na hayaan siya kapag nawala mo ang iyong bouquet mamaya, ihagis mo ito kay Uncle Ben. Narinig ni Avery ang sinabi ni Leila this time, malinaw ding narinig ni Ben Schaffer. Siya ngayon ay nakikipagtalo kay Gwen at ang kanyang galit ay hindi pa rin humupa, kaya itong DMN bouquet. Ayaw niya, malapit nang matapos ang seremonya ng kasal at oras na para mawala ang bouquet. Dahil walang gaanong bisita, at karamihan sa kanila ay mga may asawa, walang gaanong humahawak ng bulaklak. Bago naghagis ng isang bouquet ng bulaklak, tumingin si Shay kay Ben Schaffer ng diretso, sinusubukang alamin ang direksyon. Pagkatapos niyang maging optimistiko tungkol sa direksyon, tumpak niyang inihagis ang bouquet kay Ben Schaffer, hindi man lang ito inisip ni Ben Schaffer, at agad itong umiwas. Kabanata 1636 nakatayo si Elliot hindi kalayuan kay Ben Schaffer, at nang makita niya si Ben Schaffer na umiiwas sa bouquet, agad siyang lumapit at kinuha ang bouquet. Ayaw niyang mangagaw ng bouquet ang kasal ng ibang tao, pero hinamak ng iba ang kasal ni Shay. Matapos mahuli ni Elliot ang bouquet, bago pa makapag-react ang lahat ay agad niyang iniabot ang bouquet kay Ben Schaffer. Hindi man lang inisip ni Ben Schaffer, tumanggi siya. Tila nag-away ang dalawa alang-alang sa paghawak ng bulaklak. Nakaramdam ng hiya si Hayden, ang 2 taong ito na mas matanda ng ilang dekada nang magkasama ay mas walang muwang kaysa sa mga mag-aaral sa elementarya sa kanilang paaralan. Agad siyang lumakad para pigilan ang mga ito sa pagtutulak. Sa sandaling ito, nasulyapan siya ni Ben Schaffer sa gilid ng kanyang mata at agad na itinulak ang bouquet sa kanyang mga braso nang napakabilis ng kidlat. Ben Schaffer said succinctly, Hayden, hindi ka na masyadong bata, huwag ka na lang mag-focus sa pag-aaral maghapon, nakahanap ka ng girlfriend kanina, naniniwala ako na hindi makakaapekto ang relasyon mo sa pag-aaral mo at makahanap ka ng girlfriend ngayon, pwede mo na ring hilingin sa girlfriend mo na tulungan kang kunin ng kapatid mo, ngayong nakatanggap ka na ng bouquet mula sa iyong tiya Shay, siguradong swerte ka sa susunod. Elliot, tahimik lang. Hayden, natahimik. Sige, punta tayo sa handaan. Nabalitaan ko na lahat sila ay mga pagkaing pambukid, lalo na't gusto kong kumain ng mga pagkaing pambukid. Maganda ang mood ni Ben Schaffer nang makita niya ang mga nakalugmok na mukha ng mag-ama. Hindi inaasahan ni Gwen na magiging napakawalandiya ni Ben Schaffer. Agad niyang kinuha ang bouquet sa mga braso ni Hayden. Hayden, huwag kang makinig sa kalokohan ng Tito Ben mo. Bata ka pa, kailangan mong mag-aral ng mabuti. Kung hindi ka mag-aral ng mabuti, paano mo mamamana ang pag-aari ng iyong ama sa hinaharap? Maghintay hanggang magkaroon ka ng kakayahan. Anong klaseng kasintahan ang hindi mahahanap sa hinaharap? Walang imik si Hayden, kahit na salita ni Ben Schaffer o salita ni Gwen, hindi niya gustong marinig ang mga iyon, wala pa siyang 10 taong gulang, anong klaseng girlfriend ang hinahanap niya, at saka, hindi niya naisip na manahin ng ari-arian ni Elliot, katawa-tawa, nang makitang malapit ng magalit ang kanyang anak, agad na lumapit si Avery, hinawakan ng kanyang kamay. At hinawakan ito ng mahigpit. Hayden, alam ni nanay na hindi ka umaasa sa sino man, at kikita ka para suportahan ang iyong pamilya sa hinaharap. Naniniwala si inay na mas makapangyarihan ka kaysa sa iyong ama sa hinaharap. Ang apoy na itinaas ni Hayden ay naapula ni Avery sa isang iglap. Pagkatapos ng tanghalian, sabay-sabay na pumunta ang lahat sa hotel. Ito ang hiniling ni Elliot. Sa hapon, siya ang responsable sa mga gastusin sa venue at hapunan sa banquet hall ng hotel. Dinala ni Wesley si Shay sa wedding room ng hotel para magpalit ng damit at magpahinga. Ang mga magulang ni na Elliot at Wesley ay nag-aaliw sa iba pang mga panauhin. Matapos makatulog si Robert, lumabas si Avery sa silid at hinanap si Ben Schaffer. Si Ben Schaffer ay umiinom at nakikipag-chat sa ilang mga binibini sa banquet hall na parang kaibigan ng mga babae. Si Gwen ay nagtatampo na kumakain ng prutas kasama si Adrian. Nag-install si Avery na parang walang nangyari, lumapit sa kanila at nagtanong, hindi ba kayo mag-lunch break? Maaga ka namang nagising ngayon, inaantok ka pa ba? Hindi ka rin ba natulog, di ba? Medyo inaantok si Gwen, pero dahil maraming bisita, medyo nasasabik ang mga
Nerves niya, Avery, tignan mo, parang baliw si Ben Schaffer, walang tigil na nakikipag-chat sa mga babaeng iyon. Ngumisi si Gwen, akala niya hindi ko nakikita na sinasadya niya, nakakairita ba ako, kung pupunta ako sa lunch break ko, kanino siya kikilos? Nagpipigil ng ngiti si Avery, go to your lunch break, hinanap ko lang siya, bumalik na din siya sa kwarto niya para matulog, I think umiinom siya ng marami kapag tanghali. Sige, pagkatapos ay matutulog na ako, pagka tayo ni Gwen, hinayla niya si Adrian at tumayo, sabay na kayong umidlip, o pumunta kay Hayden. Kabanata 1637, natatakot akong abalahin ako ni Hayden, matigas na sabi ni Adrian. Bakit ka ba ginagambala ni Hayden, hindi niya ugali ang umidlip, natapos na makipag-usap si Avery kay Adrian, at pagkatapos ay sinabi kay Gwen, nasa kwarto ni Robert si Hayden, dalhin mo doon si Adrian. Lumayo silang dalawa pagkaraan, hahanapin na sana ni Avery si Ben Schaffer, ngunit nakita siya ni Ben Schaffer at lumapit. Nahihilo si Ben Schaffer, ngunit alam niyang tiyak na makakahanap ng pagkakataon si Avery na puntahan siya, kaya naghintay siya sa banquet hall. Nasaan si Elliot? Nag-aalala si Ben Schaffer na malaman ni Elliot na nakikipag-chat siya kay Avery. Sabi ni Avery, pumunta siya para uminom ng tsaa kasama ang mga bisita, ano ang ipinadala sa iyo ni Rebecca? Maaari mo bang ipakita sa akin ang mensahe? Alam ni Ben Schaffer na gagawa ng ganoong kahilingan si Avery, kaya kinuha niya ang kanyang mobile phone at naglagay ng impormasyon sa kanya. Binura ni Ben Schaffer ang larawan ng bata na ipinadala ni Rebecca. Ipinakita lamang niya ang usapan ni Rebecca tungkol sa pneumonia ng bata at ang pangalan ni Elliot para sa bata. Paliwanag ni Ben Schaffer, hindi pumapayag si Elliot na pangalanan ang bata, kaya ang pangalan na ipinadala ko ay akin. Maiintindihan mo na naaawa ako sa bata, kaya pinangalanan ko siya. Binigyan ni Ben Schaffer ang bata na pinangalanang Hazel Foster at binyansagang Hayes. Naawa ka sa kanya, ibinalik ni Avery ang telepono kay Ben Schaffer at bumulong, paano ako? Alam kong magagalit ka, kaya ayaw kong sabihin ito sa iyo. Lalong lumalaban si Elliot sa batang ito at sinisisi pa ako. Sabihin mo sa kanya ang tungkol dito. Walang magawang sinabi ni Ben Schaffer, nasa iyo ang iyong mga iniisip, at nasa akin ang sa akin. Kung hindi mo ako tatanungin, hindi ako magkukusa para sabihin ito sa iyo. Bahagyang nanginig si Avery, bakit mo siya binigyan ng apelyidong Foster? Natatakot ka ba na ang batang ito ay hindi pumunta upang makita si Elliot sa hinaharap? Kung si Rebecca ang nagbigay ng ganitong pangalan sa batang ito, maiintindihan ko, bakit mo gustong tulungan si Rebecca? Napatigil si Ben Schaffer sa kanyang pagtatanong, bakit pinangalanan ni Ben Schaffer na Foster, ang bata dahil kay Elliot ang bata? Hindi matanggap ni Avery ang bata, ngunit kaya ni Ben Schaffer. Avery, hindi mo ako pwedeng tanungin ng ganyan dahil tinik mo si Rebecca, hindi ako si Elliot, pangalanan ko ang batang iyon, dahil anak ni Elliot ang batang iyon, basta tito ang tawag sa akin ng bata, ituturing ko siyang pamangkin. Ang mga salita ni Ben Schaffer ay parang palanggana ng malamig na tubig na bumubuhos sa ulo ni Avery. Matapos maunawaan ni Avery ang kanyang intensyon, mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at tumalikod na para umalis, tumikim si Ben Schaffer, basta Elliot na lang ang alagaan mo, bakit gusto mong mag-alaga ng iba, Avery, medyo. Inaalagaan mo ba ang sarili mo? Kung ganito ang itsura mo, huwag mong sabihing hindi naglalakas loob na. Manggulo si Elliot, at ako ay hindi rin, dadalhin ko ang batang iyan sa iyo. Humakbang si Avery patungo sa banyo, talagang wala siyang pakialam sa ugali ni Ben Schaffer, ngunit natatakot. Siya natutulungan ni Ben Schaffer si Rebecca at ang bata na lumapit kay Elliot. Bawat salita ni Ben Schaffer ay paulit-ulit na nagre-replay sa kanyang isipan. Napagtanto niya na wala talaga siyang makontrol maliban kay Elliot. Sa banquet hall, inabot ni Ben Schaffer ang mukha niya pagkaalis ni Avery. Masyado siyang uminom ng tanghali, alak ang nasa ibabaw, at hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon. Ang kanyang katinoan ay nasa isang estado ng laxity, hindi man lang niya natatandaan ang sinabi niya kay Avery kanina lang, ang sakit lang ng puso at disappointment sa mga mata ni Avery nang lumayo siya. Gusto niyang puntahan si Elliot para umamin, pero natatakot siyang magalit sa kanya si Elliot. Sa huli, nagpasya siyang matulog at humingi ng tawad kay Avery pagkagising niya. Kabanata 1638, Avery, nasa banyo ka ba? Lumapit si Elliot sa kanya at hinawakan ang braso niya, sabi ni Leila hindi kanya mahanap kahit saan, iiyak na siya. Nakita ni Avery ang kanyang nag-aalalang hitsura na muling itinatag ang kanyang pagmamahal sa kanya.
Hindi maganda ang pakiramdam ng tiyan ko. Nasaan ang anak ko? Kanina lang nasa banyo si Avery, nakalimutan na niya ang oras. Nasprain si Layla nung hinahanap kanya, and she's staying in her room now. Dinala ni Elliot si Avery upang makita ang kanyang anak at tinanong din, bakit biglang hindi comfortable ang iyong tiyan. Naghinala ako na kumain ako ng maanghang na pagkain sa tanghali, baka hindi kayanin ng tiyan ko. Casual na sinabi ni Avery, malubha ba ang pinsala sa paa ni Layla? Nakita na ito ng doktor at sinabing ayos lang, sabi ni Elliot, at nagtanong, gusto mo bang uminom ng gamot? Hindi, magaan lang ang kakainin ko sa gabi. Sige, iniisip ni Avery ang kanyang anak, bakit hindi niya ako? Tinawagan nung hinahanap niya ako, hindi mo dala ang cellphone mo. Inilabas ni Elliot ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa, hinahanap ka. Niiya kung saan-saan gamit ang cellphone mo, hindi mo kasi dala ang cellphone mo kaya nagmamadali ang anak mo. Lalo pang sinisi ni Avery ang sarili niya. Nagpunta ako sa lobby para makipag-chat kina Gwen at Adrian, pero sumakit ang tiyan ko, kaya nagpunta ako sa banyo. Dumating ang dalawa sa guest room, pinahiran ng gamot ang bukong-bukong ni Layla, at amoy gamot ang kwarto. Layla, hindi alam ni nanay na hinahanap mo ako, masakit ba paa mo? Titingnan ni mama, lumapit si Avery sa kanyang anak, tumingkayad, at tiningnan ang pinsala ng kanyang anak. Nay, wala na akong gaanong sakit, namumula ang mga mata ni Layla at umiiyak, akala ko nadala ka ng mga masasamang tao. Paano madadala si nanay ng mga masasamang tao? Ang daming security guard sa banquet hall, hindi makapasok ang mga masasamang tao. Nakita ni Avery na medyo namumula ang mga paa ng kanyang anak ngunit hindi namamaga kaya medyo gamaan ang pakiramdam niya. Layla, kanina lang nasa banyo ang nanay mo, at hindi maganda ang sikmura niya. Tiningnan ni Elliot ang kaawa-awang hitsura ng kanyang anak at labis na nababalisa, pero sa di malamang dahilan, sa pagtitig sa mukha ni Layla, hindi niya maiwasang isipin ang bagong silang na bata. Kamukhang kamukha ng batang iyon si Layla noong bata pa siya. Sinira din ito ang pag-aakalang ang mga color Doppler na larawan na ipinadala ni Rebecca ay PS. Mama, dalhin mo ang iyong telepono saan ka man magpunta, sa ganoong paraan ay matatawag kita kapag hindi kita mahanap. Kumunat ang noo ni Layla at bumulong, well, siguradong dadalhin ng nanay mo ang cellphone niya in the future. Inaantok ka ba? Matutulog ba si mama? Medyo pagod si Avery, pero hindi siya makatulog, gusto niyang magsinungaling. Pagkahiga ng mag-ina ay lumabas ng kwarto si Elliot. Marahang tinapat ng kamay ni Avery ang likod ng anak. Maya-maya, mahina ang boses ni Layla, Ma, hindi ako makatulog. Avery, baby, bakit hindi ka makatulog? Hindi ko alam, hindi lang ako makatulog. Gamulong-gulong si Layla sabay sabing habang nakatingin kay Avery. Ma, I don't want to marry in the future. Si Tita Shay ay orihinal na nakatira sa bahay ng aking ama, ngunit siya ay titira sa bahay ni Uncle Wesley sa hinaharap. Ayokong tumira sa bahay ng iba in the future. Hindi napigilan ni Avery na matawa, si Auntie Shay at ang Tito Wesley mo ay mag-isang nakatira sa labas. Ayokong mahiwalay sa iyo, gusto kitang makasama habang buhay, nagpout si Layla at mukhang agrabyado. Siyempre gusto mo kaming tumira ngayon, kung gusto mo bang magpakasal sa hinaharap ay pag-uusapan paglaki mo, siguradong pakikinggan ka ni na mama at papa, kasing banayad ng hangin ang boses ni Avery. Kabanata 1639 matapos tumayo si Elliot sa labas ng pinto saglit, hinanap niya si Ben Schaffer. Bagamat ngayon lang sinabi ni Avery na nagtagal siya sa banyo dahil hindi komportable ang kanyang tiyan, palagi niyang nararamdaman na hindi ganoon kadali ang mga bagay. Bago ang seremonya ng kasal, malinaw niyang nakita si Avery na nakikipag-chat kay Ben Schaffer. Hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan nila, natagpuan niya ang silid kung saan nagpapahinga si Ben Schaffer at pumasok. Si Ben Schaffer ay natutulog na, at may bahagyang hilik. Makalipas ang halos isang oras, nalagutan ng hininga si Ben Schaffer dahil sa ihi, iminulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang figura ni Elliot nang hindi inaasahan, at hindi sinasadyang nagulat siya. DMN bakit ka nandito? Pinunasan ni Ben Schaffer ang kanyang mukha, gulat pa rin, kailan ka pa pumasok? Bakit hindi mo ako tinawagan pagpasok mo? Pinapanood mo ba akong matulog? Anong pinag-usapan niyo ni Avery kaninang tanghali? Lagi kong iniisip na hindi maaasahan ang bibig mo, tanong ni Elliot. Biglang bumantong hininga si Ben Schaffer nang may konsensya. Maglalagay muna ako ng tubig, nagpunta ka dito partikular para sa bagay na ito. Anong problema? Sinampal ka ni Avery, pumasok siya sa banyo nang hindi isinasara ang pinto. Nagtatampo na lumapit si Elliot at isinara ang pinto ng banyo. Makalipas ang 3 minuto, hinugasan ni Ben Schaffer ang kanyang mukha at lumabas.
Si Avery ang unang nagbanggit kay Rebecca at siguradong hindi ko muna ito binanggit na curious siya kung may baby na si Rebecca at may sinabi ako habang nasa daan at pagkatapos humingi siya sa akin ng mobile phone at binasa ang mga text message mula kay Rebecca. Binura ko ang larawan mula kay Rebecca kaya hindi niya nakita yon, larawan. Pagkatapos magsalita ni Ben Schaffer, naintindihan naman agad ni Elliot. Elliot, masisiguro kung magsasalita ako para sa'yo, sinabi ko na wala ka talagang nararamdaman para kay Rebecca at sa batang iyon, idinagdag ni Ben Schaffer. Kung gayon bakit siya hindi masaya, sumagot si Elliot, matagal siyang nag-iisa sa banyo. Oh, baka magalit siya sa akin dahil sabi ko hindi mo nakikilala ang bata. It doesn't mean me maging malupit ka din sa batang yan, pwede kanyang tanungin, pero hindi niya ako matanong, di ba? Sabi ni Ben Schaffer na may tiwala sa sarili. Biglang lumungkot ang mukha ni Elliot. Ben, naiisip mo sa puso mo, pero hindi mo kailangang sabihin sa kanya, sa tingin ko umiinom ka at nawalan ka ng malay. Namula ang mukha ni Ben Schaffer at nauutal siya. Ay, maaari ba akong pumunta at humingi ng tawad sa kanya? Elliot, maaari bang bawiin ang tubig na nabuhos ko? Okay, hindi ako magsasabi ng anumang opinyon sa hinaharap para hindi ka maharas, inamin ni Ben Schaffer at biglang nalungkot. Sinabi ni Avery na iba ang kahulugan ko sa iyo, hindi isang kapatid ang mas mahusay kaysa sa isang kapatid na lalaki. I guess she took my attitude as yours. Intindihin mo lang, mukha namang madilim si Elliot. Elliot, hindi mo kailangang masyadong ma-depress. Alam kong bilang isang tagalabas, medyo malupit kay Avery na sabihin ang mga salitang ito, ngunit kailangan ko pa rin sabihin na ang bata ay inosente. Hindi ako nakikiramay kay Rebecca, wala akong dinadamay kahit kanino, I only sympathy for that child. Huminahon si Ben Schaffer at gumawa ng desisyon, pupunta ako sa Yountville para makita ang batang iyon. Sumimangot si Elliot. Ben, ano ang sinusubukan mong gawin? Ben Schaffer, mukhang Leila ang batang iyan, kailangan mong maging mabuting asawa, hindi ka makakapunta sa Yountville, kaya pupunta ako, syempre, hindi ko sasabihin kahit kanino ang tungkol sa pagpunta ko sa Yountville kahit hindi mo ako payagan, pupunta rin ako, huwag mo akong pigilan. Naikayam ni Elliot ang kanyang mga kamao, ang kanyang madilim na mga mata ay namilog sa panginginig. By the way, binigay ko ang pangalan ng bata at pumayag naman si Rebecca. Hazel Foster ang pangalan ng anak mo, sinabi ni Ben Schaffer, ang palayaw ay Hayes. Ben Schaffer, pwede mo na lang akong patayin, napatakip si Elliot sa kanyang mga ngipin at nakaramdam ng matinding kawalan ng kapangyarihan sa kanyang puso. Kabanata 1640, nagbago ang mukha ni Avery sa akin dahil Foster, ang pangalan ko sa anak ko. I guess hindi na niya ako ituturing na kaibigan in the future, sabi ni Ben. Bumungad sa isip ni Ben Schaffer ang galit na mukha ni Avery. Hindi kinaya ni Elliot ang pangungusap na ito. Paglabas niya sa silid ni Ben Schaffer, ang kanyang katawan ay hindi komportable na parang apoy. Parang mali lahat, hindi tumitigil ang pananakit. Bukod sa oras na ito, maraming beses sa hinaharap. Elliot, anong ginagawa mo dito? Lumabas si Mike sa banyo at nakita ang nawawalang kaluluwa ni Elliot. Naguguluhan, may asawa na si Shay, nag-aatubili ka ba? Hindi mo kaya? Masyado ka bang sentimental? Itinulak ni Elliot ang kanyang braso, kanina lang masama ang hitsura ni Avery, sabihin mo sa akin na hindi komportable ang kanyang tiyan, nagsisinungaling siya sa akin, kung sasabihin ko sa iyo, ito ay dahil ayaw kong umiyak, ikakasal na si Shay, at nagsisinungaling ako sa iyo, nawala ang nakaka-relax na ekspresyon sa mukha ni Mike, at taimtim siyang nagtanong, ano ang nangyari sa inyong dalawa, ngayon ang araw kung saan tuwang-tuwa sina Shay at Wesley, hindi ba kayo nakakadismaya? Hindi ka ba natatakot na masira mo ang kasal ni Shay at maging malungkot si Shay in the future? Kumunat ang noo ni Elliot, anong kalokohan ang sinasabi mo, kahit anong mangyari sa amin ni Avery, siguradong matutuwa si Shay. Oo, napagtanto ni Mike ang bibig ng kanyang uwak at agad na tinapik ang kanyang bibig, kalokohan ang sinasabi ko. Hindi ba't gusto kong hindi mawala ang mukha mo? Paano si Avery? Sa tanghalian, ayos na siya. Nagkunwari siya, Elliot didn't take Mike as an outsider, pag-anda ng pag-anda ang pag-arte niya. Nako, hindi ba siya natatakot na maapektuhan ang mood ng lahat, ni hindi ako kumikilos tulad mo, tinukso siya ni Mike, tell me, what happened to the two of you? Pareho kaming okay, naglakad si Elliot sa bar at kumuha ng isang baso ng champagne, kung may kinalaman ako sa kanya, iyon lang ang gagawin ko.
Hindi malinaw na sinabi ni Elliot, ngunit naintindihan ni Mike, nandito si Rebecca, o nahanap na niya si Avery. Kumuha din si Mike ng isang baso ng champagne at marahang pinagpag ang likido sa baso. Hindi ako hinanap ni Rebecca o si Avery, pinuntahan niya si Ben Schaffer. Si Elliot ay humigop ng alak at sinabi sa mahinang boses, siya ay nanganak, namumula ang mukha ni Mike at naging malamig ang boses. Gusto mo ba talaga ang batang iyon? Pwede ka bang magkaroon ng utak? Malamig na saway ni Elliot. Dahil ayaw mo sa batang iyon, at ayaw mong maapektuhan ng batang iyon ang relasyon ninyo ni Avery, bakit hindi mo paalisin ang batang iyon? Naging malamig at masama ang boses ni Mike, hindi mabuting tao si Rebecca. Hindi ka rin mabuting tao, patayin mo ang bata o si Rebecca, at pagkatapos ay ipadala mo ang batang iyon sa lugar na walang mahanap para ikaw ay huwag kang mag-alala. Nagulat si Elliot sa kanyang sinabi at hindi na nakaimik. Bakit mo ako tinititigan ng ganyan, Elliot? Sa tingin mo ba ay mabisyo ako? Umismed si Mike dahil sarili mong laman at dugo ang batang iyan, kaya may puso kang panatilihin itong kahihiyan at ingatan siya, sasaktan nito si Avery at ang tatlong anak mo habang buhay, napakabuti mong asawa at ama. Isang pagkakamali na hayaan mong ipanganak ang batang ito, nang makitang matagal nang hindi nakaimik si Elliot, nagpatuloy si Mike, syempre ngayong desidido ka nang magbago, may pagkakataon pa, kung hindi mo kayang gawin ito, gusto mo bang humanap ako ng gagawa nito? Huwag impulsive, muli nilagay ni Elliot ang wine glass sa marble table, alam mo ba ang sinasabi mo? Masyado ka bang umiinom? Mag-usap tayo paggising mo? Hindi ako lasing, hinawakan ni Mike ang bote ng champagne sa harap niya gamit ang isang baso ng alak. Ang baso ay gumawa ng malutong na tunog, pagkatapos inumin ang bote na ito, hindi ako malalasing. Masyadong malakas ang boses ni Mike na matagumpay na nakaakit kay Chad. Anong sinisigawan mo? Sobrang ingay, kinaladkad ni Chad si Mike palayo sa malapitan ni Elliot, uminom ng kaunting alak at nababaliw, nakakahiya sa iyo. Inihagis ni Mike ang baso ng alak sa bar at itinulak si Chad palayo. Hindi ako lasing, hindi ako masanay sa duwag ni Elliot, hindi siya lalaki, hindi siya bagay, matagal na yata siyang nagalit. Ako, ang sigaw ni Mike ay nakaakit ng maraming bisita na manood.